Ang topic ko ngayon, tungkol dito sa sindikato sa fake birth certificates. Mga kabunyog, peke na mga birth certificates. Ayon kay Senador Win Gatchalian, na bawat peke na birth certificates o bawat peke na birth certificate ay 300,000. Parang siya. Sa bagay, dito mga kabunyog, yung mga mayayaman, mga Chinese nationals. Kasi kung Chinese national sila, mga Chinese citizens, tapos pupunta sa Pilipinas, gusto nila maging Filipino citizens, dadaan sila sa naturalization. Pwede naman silang maging pwede naman silang maging Filipino citizens kahit foreign national sila, pero ang tawag sa dadaanan nilang proseso, naturalization process o naturalization proceedings. Medyo matagal-tagal ang naturalization proceedings, may mga requirements na mga kailangang i-submit, i-comply. Mukhang ayaw na nilang dumaan sa ganon. Mayaman naman sila, lalo itong mga Chinese. So ang ginagawa nila, nagpapa-issue na lang ng mga birth certificates na actually hindi totoo, peke, kasi hindi naman talaga dumaan sa tamang proseso o requirements. Ito ngayon, yan yung nangyari kay Alice Guo. Yun yung nangyari kay Alice Guo. Chinese national siya. Chinese national ang parents niya. Para maging Filipino citizen siya, ang ginawa, nagpalabas ng birth certificate o birth certificate registration na peke. Hindi na dumaan sa naturalization proceedings. Paano ginawa? Pinalabas na pinanganak dito si Alice Guo, ang kanyang ama ay Chinese, pero ang kanyang ina ay Filipino. So hindi na siya dadaan sa naturalization kasi Filipino citizen na siya. Pero ano ang proof na pinanganak siya sa Pilipinas? O birth certificate. Ang problema, dahil hindi naman talaga siya pinanganak sa Pilipinas, pumunta dito, hindi naman bata na o teenager na. Ang nangyayari, pinapalabas na lang na delayed o late registrants. So yun yung racket, pinapalabas late registrants. Papalabasin na hilot ang nagpanganak kasi kaya hindi na i-register. Kasi kung sa hospital, may automatic yan. Sa hospital, pag pinanganak ka sa hospital, kaagad-agad sinasubmit ang record sa local civil registrar. Ay sa hilot, nakakaligtaan daw ng hilot. Yun yung pinapalabas dyan na ganyan eh. Ngayon, yung modus na yan, nationwide na pala yan. Kaya yung modus na yan, sindikato sa Philippine Statistics Authority, sindikato sa mga local civil registrar, ang bawat fake na birth certificate ay 300,000, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya matindi to. So ngayon, isa pa ngang tinatanong itong mismong si Michael Yang. Ano ba ang citizenship ni Michael Yang? Ano bang citizenship niya? Kasi ginawa siya ni Duterteng Presidential Economic Advisor. Anong citizenship niya? Kung Chinese national siya, bakit siya nakakuha ng mga transaksyon sa Pilipinas? Bakit siya nakakapagnegosyo sa Pilipinas? Bakit siya ginawa pang official, inappoint pa ni Duterte na Presidential Economic Advisor? Kung Chinese national pala siya. At mayroon pa siyang Philippine passport. Di ba? Paano ka mai-issuehan ng Philippine passport kung hindi ka naman Filipino citizen? Hindi naman masasabing dual citizen kasi wala namang dual citizenship ang China. Wala sa China na Chinese ka at the same time citizen ka ng another na bansa. Walang dual citizenship sa China. So ibig sabihin, si Michael Yang ay either Chinese national or Filipino. Ngayon, bakit siya mayroong Chinese passport at mayroon ding Philippine passport? At inappoint pa ni Duterte
bilang Presidential Economic Advisor. Pag Presidential Economic Advisor ka, di dapat Filipino citizen ka. Anyway, so yan mga kabunyog, ano? So yung nangyari kay Alice Guo, isa yan sa mga racket o sindikato ng faking birth certificates. Pinadadaan sa mga late registrant. Late nang nagparehistro. Ganun ang pinapalabas. Kaya, nagiging na silang Filipino citizen, hindi na dumadaan sa naturalization proceeding. Si Michael Yang, na-issuehan din ng Philippine passport, ibig sabihin, mayroon din niyang birth certificate na Pilipino. Ano na naman ang kanyang birth certificate? Paano na naman siya na-issuehan ng birth certificate? Kasi hindi naman siya mai-issuehan ng Philippine passport kung walang birth certificate. Anong klase na naman ang birth certificate niya? Mayroon pang Chinese passport eh. Kaya yan mga kabunyog, ngayon nung isang araw sa Davao, mayroong lumabas na 200 Chinese nationals ang na-issuehan ng faking birth certificate. Matindi na mga kabunyog. Davao na naman, ano? Mukhang paborito nila sa Davao, ano? Mukhang paborito nila sa Davao. 200 na Chinese nationals ang na-issuehan ng mga faking birth certificates. May mga modus na talaga eh, may mga racket na mga kabunyog. Kaya sa ngayon, ang problema nito, kung i-review mo ang lahat ng mga na-issuehan ng mga naturalization. Kasi dapat dumaan sila sa naturalization proceedings eh. Ay hindi na nga dumaan sa naturalization proceedings eh. Nagiging Filipino citizen na lang sila eh. Katulad ni Alice Guo. May hulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.